Naalala po niyo siguro nung simula ng ating termino, isa sa mga una ko pong nakapanayam na tinatawag na PhilComs, no? O Filipino Community, ay siyempre dito po sa Amerika. At kung di ako nagkakamali, dito sa ballroom na to. Meron ho bang nakapanayam po nung panahon yun na nandito ulit ngayong gabi? Kung meron ho, pakitaas lang po yung kamay. Ba, medyo marami-rami. Yeah, malaking bagay po yan. No? Pwede naman niyo akong pinagsawaan na. Pwede naman kayo hindi natuwa sa ginawa ko, pero nandito ko kayo ulit. Talagang nakakapulo ng puso. Maski wala na akong tulog, kakayanin namin ulit lahat ng problema pagkarating ko sa Pilipinas. Okay. So, ulitin ko lang, isa kayo, ilan sa inyo po, nakapanayam po nung kakaumpisa ko. At siguro, marapat at matuwid lang na ito pong patapos ng ating termino, nandito na naman po tayo ulit. Talagang masasabing full circle na po na nakapanayam ko kayong lahat. Itong nakaraang linggo po sa Pilipinas ay dumalo tayo sa isang pagtitipon ng mga barangay leaders. Bago naman po nun, yung tinatawag na League of Municipalities of the Philippines. Mga mayor po kausap natin. At doon po, kasama natin ang kalihim ng Interior and Local Government na si Mel Sarmiento. At sa totoo lang po, napakaganda ng kanyang talumpati kung saan po binalikan niya yung dati at yung kasalukuyan. At siya nga po, naging mayor noong 2001, isang batikan pong mayor sa ating bayan, at nagkwento siya ng mga ilang patungkol sa karanasan niya bilang mayor doon po sa Samar. Sabi po ni Secretary Mel, naging mayor nga noong 2001, panahon po ito ng ating sinundan sa pagkapangulo. Sabi po niya, alam nyo, doon sa atin kapag leader ka, alam natin lahat, di ba? Pag leader ka sa lokal na antas, sabi nga ho, no, mula sa pagbubuntis ng iyong mga kababayan hanggang sa huling hininga, talaga pong ikaw ang takbuhan sa kanilang mga problema. Alam po natin lahat yan, di ba? Okay. So may lumapit raw po sa kanya isa sa kanya sinasaklaw, at sabi po sa kanya, Mayor, meron po ako namatay na kamag-anak. Ngayon ang problema po namin, wala kaming ataol para mailibing ang kamag-anak namin. Problema naman po ni Mayor Mel, nung panahon na yun, marami lumalapit sa kanya sa problema. Siya naman na walang mapuntahan para humingi ng tulong sa problema ang inalapit sa kanya. So, nung sinabi nga, wala akong atol, bumulong po yung karpintero na empleyado ng munisipyo. At sabi sa kanya, Mayor, meron tayong sobrang plywood dito. Ako nang bahala, didiskartehan ko na yung atol na yan. Totoo po nangyari ito. No? So, nagawa yung ataul, wala naman sa wala sa pagkukunan, wala sobrang pondo, walang lahat. Na-produce yung ataul. Bumalik po yung humingi na ataul. At nakita niya, sabi niya, siguro magpapasalamat. Nandito ko kayo ulit. Mayor, una ko, salamat doon sa ataul. Problema lang ko, ang pangit eh. So, tinanong niya ngayon, ano ba problema ng ataul? Isipin nyo, puro kahoy yun, wala man salamin. Masigasig po yung karpintero ng munisipyo. At saka talagang tagasunod po ni Mel. Lapit na naman yung karpintero. Bumulong na naman. Mayor, ako nang bahala dyan. Dediskartehan ko na naman yan. Ano po ginawa ng karpintero? Kumuha po ng jealousy. No? Sobra raw ho eh. Inilagay doon sa taas ng ataol. Hindi ko lang naitanong kung pa ganun o pa ganito. Horizontal o vertical. Pero dulo po nito, sabi ho nung namatayan, pwede na rin ito nakikita namin sa loob na kabaho. Okay. Dagdag ko po ba? Sorry po. Baka nakakagat ni Melandila niyan. Kuno-kwento. Dinadaan po sa biro ni Secretary Mel, pero malinaw po naging karanasan ng mga matitinong leader ng mga panahong yun. Talaga nga pong mulat na mulat tayo sa ganitong sitwasyon. Kaya nang tayo po itumakbo sa pagkapulo ang naging mensahe po natin. Kung walang korap, walang mahirap. Ngayon po, 5 taon at 8 buwan na tayo sa Dagmatwid. Tsaka po, alam niyo mga ginagawa natin para sugpuin ang korupsyon.
Di ba ang sinundan natin sa pagkapangulo, ngayon po ay naka-hospital arrest. Ang mga dating untouchable na senador, no, napakulong na rin po sa kasong pandarambong. Meron tayong Chief Justice ng Supreme Court na na-impeach ng Kongreso dahil nakalimutan niyang i-declare yung 98% ng kanyang assets. Sa paggamit po ng pondo, sinisiguro naman natin na ang pera ng taong bayan mapupunta sa taong bayan lamang. Talaga pong pinangatawanan natin ang sinabi nating walang korap. Dahil natigil po at nabawasan na malaki ang pagwawaldas, ang layo na ng kakayahan ng gobyernong magbigay ng oportunidad sa ating mga kababayan. Halimbawa po, pag-usapan natin Conditional Cash Transfer Program o ang tinatawag nating Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Simple lang po ang pinakakonsepto nito. Bigyan ng ayuda ang mga pamilya, lalo na yung pinakamahihirap po nating kababayan. Ang kapalit po, garantiyan nilang papasok o mananatili sa eskwelahan ang kanilang mga anak. Ito pong programa to, nung dumating tayo, kulang-kulang po nasa 780,000 na households o kabayan lang ang kasali. Balita nga po nasagap natin, marami po nakasama doon sa listahan, hindi talaga natukoy na pinakamahihirap, pero nilagay sa listahan dahil sa palakasan, dahil sa politika. Ngayon po, pinaigting ang programa, nasa 4.4 million households na ang kasali dito. Yung naitalang 4.6 million na kabahayan, matatapos na natin itong taon na to bago po tayo bumaba sa pwesto. Kasama na sila at masasaklaw bago matapos ang kasalukuyang pong taon. Ngayon nga po, bawat pamilyang nasa listahan ay talagang tinukoy sa sintipikong paraan at hindi dinadaan sa palakasan. Noong nakarang Abril po, nagtapos na yung unang batch sa high school ng mga batang benepisyaryo ng pinalawak na Pantawid Pamilya. 333,673 po sa kanila, o ang bilang po nila. Ang nagtapos po sa bilang na yan ay mahigit 13,400 na may honors. Ulitin ko po, 13,400 of the 300 plus thousand graduated with honors. Yung pong dalawang kumatawan at nagsalita para sa buong grupo po nila, parehong natanggap sa UP College of Engineering, isa pong quota course. Di po ba napakaganda? Ang Estado talagang sinagad ang paglilingkod sa mamamayan dahil doon nagmula ang mandato, doon po nagmumula ang poder. Ang potensyal ng ating kabataan talaga nagkakaroon sila ng pagkakataong abutin dahil nga po dito sa programang tulad ng 4Ps. Ito pong 4Ps nakatutok sa pangmatagalan. Pero nang inaral natin ang epekto sa ating mga benepisyaryo, talaga nga po ngayon pa lang may tuturing ng napakalaking tagumpay nito. Tinataya po na nasa 7.7 milyong individual na ang nakatawid o nakalampas sa tinatawag na poverty line dahil sa ating pong programa. Hindi na po sila parang wala na po sila doon sa pinakamahirap natin mga kababayan. Ngayon po may bagong programa tayo, tinutukoy naman yung tinatawag na near poor. Ano po yung near poor? Maayos na yung paggagastos sa pang-araw-araw. Pero pag tinamaan ng isang pagsalanta ng bagyo, baka bumalik sa pagiging poor. Tamaan na matinding karamdaman, maubos ang naipon, balik sa pagiging poor. So yun po yung near poor. Yung near poor, pakay natin, ilayo sila ng ilayo doon sa poverty line na tinatawag. Sa edukasyon naman po, nabalita na rin siguro ninyo, napakaraming iniwang kulang sa atin. Palagay ko po yung iba sa inyo naranasan mag-aral sa ilalim ng puno ng mangga o niyog na walang mangga at walang niyog. Baka rin po yung iba, nakipaghiraman ng libro. No? Naghiraman dahil kulang po, mali-mali pa ang lamang datos at konsepto. Ito po ang pagbabago. Ang taon po ng 2013, no? Ang 66,800 na backlog natin sa classroom, no? Napuno na po natin yan. Baka yung iba po, pwede na makontento na lang na napuno nila ang kulang. Pero ibahin po ninyo ang kasalukuyang administrasyon. Nakita natin may mga classroom na talagang masasabi ng sa ekonomista po tawag na full utility. Ibig sabihin nun talagang
matagal na ho doon sa depreciation dahil 30 years at 40-year-old classrooms na po. Kuminsan nga ho, pinagtataka natin kung paano pa nakatayo yung mga building na yun dahil isipin nyo, taon-taon, 20 bagyong dumadaan sa atin. Pero anyway, nandiyan na po sila, 30, 40-year-old buildings, pinapalitan na po yan. Meron pa tayong inandaang mga silid paaralan para doon sa 2 taong idinagdag ng K-12 na ating pong bagong basic education cycle. Para pwede rin pong makipagsabayan, tinasa natin. Tayo, ang Pilipinas ko kasi, kung naalala niyo yung sinabi ko sa inyo noong araw, isa na lang sa 3 bansa sa buong mundo na may 10-year basic education cycle. Ngayon po, hindi tayo balik. No? Lumipat na tayo sa 12-year basic education cycle para mapagbigyan naman lahat ng kabataan natin na matuto, di ba? Hindi pinilit, parang inimbudo mo. No? Pero binigyan mo na sapat na pagkakataon para talagang mapag-aralan at yung, maliho siguro sabihin, manamnam yung kanilang pinag-aralan, pero talagang magkaroon ng bisa sa kanila. Okay. Pati po, ang kinakailangang classroom ng bagong mga 2 taong yan, pinapagawa na rin natin at nakahanda na po para magamit sa susunod na pasukan sa Hunyo. Sa suma total po, bago tayo bumaba sa pwesto ng naipagawang classroom, aabot na sa hindi ho yung 66,800, kundi po 185,149 classrooms po. Ito naman po ninyo, mga dapat nating gawin, ginawa na, ginagawa pa yung iba, at sinasagad na natin ang lahat ng ating makakaya para hindi na ito kailangan intindihin pa o asagusuhin pa ng susunod sa atin. Sa kalusugan naman po, tinutukan natin ang PhilHealth na sentro ng ating Universal Healthcare Agenda. Taong 2010, 51% lang po ng ating populasyon na saklaw nito. Baka nga po mataas pa sa normal yung datos noong 2010 dahil nga po election year yun. Dumadami raw ho kasi yung membro ng PhilHealth tuwing halalan. At pagtapos ng halalan, lumiliit ulit yung benepisyaryo. No. Dahil ano po, namimili noon sa listahan, yung gusto magpasikat sa botante. Binago po natin yan. Ngayon po, nasa 91% na ang PhilHealth beneficiaries. At ito pa nga po, lahat sa kabilang ng pinakamahirap nating kababayan, yung tinatawag na 2 quintiles or 40% of our population, libre na ang pagpapagamot sa mga pampublikong ospital sa pamamagitan ng no-balance billing na programa po ng PhilHealth. Ito po ninyo ang pagkakaiba. Ang pakay natin, isagad ang serbisyo at oportunidad. Lahat ng gawain po natin nakatutok sa kapwa. Makikita rin po natin yan sa infrastruktura. Talaga pong sa bawat sulok ng bansa, ang dami itinatayong eskwelahan, ospital, rural health unit, barangay health center, karsada, tulay, daungan, paliparan at marami pang iba. Tanong po ninyo sa ating mga LGU, kahit po hindi namin kapartido, wala pong nai-etcha puwera. Maliban lang ho, yun talagang ayaw magkaroon ng mga proyektong to. Sa totoo lang ho, naalala ko, may bagyo, dumaan. Nag-uusap kami, hati tayo sa trabaho. Sabi niya, bakit hindi? Kayo maghanap ng relief goods, ako maghahatid. Kayo na rin ang maglinis ng mga karsada namin, pagtapos yung binuo. Ibalik na rin nyo yung kuryente namin, ibalik nyo lang. Pati yung utang namin halos yata sinabi sa amin, baka gusto nyo yung advance yung IRA dahil wala kami pondo dito. So ganun yung mukha. Kami naman, sige, kuya na lang kaya nyo, pahig na kami. Awa na Diyos, pati yung pagbibigay ng relief good. Hindi yung pag-iipon, ha? Hindi yung pagbabalot ng relief good. Talaga literal na ihatid namin sa kanila, sila mag-aabot para yung maalala ng pinagbigyan. Yung nag-abot, di ba? Hindi rin ginawa. Hindi na ho ginawa, kami panatake. Pero ganun talaga ang buhay. Alam po niyo, dito nga sa mga hindi kapartido, no, nakita po lang kung na ibig sabihin na nakatutok sa kapwa. Kaya marami-rami rin po sumama sa atin sa partido natin dahil nakita po nila sa daang matuwid, basta tunay na may pangangailangan, gagawin natin ang paraan para matugunan. Second naman po, nabanggit rin nyo kanina doon sa survey na binabanggit kanina natin butihing Ambassador Cuisa. Kung dati po, binansagan tayong Sick Man of Asia, ngayon tinatawag na tayong Asia's Bright Spot, Asia's Rising Tiger at marami pang ibang papuri.
natamasa natin ang pinakamabilis. Politiko po, no? Pinakamabilis na 6-year economic growth mula noong dekada 70. At ang growth nga po natin, itong past 6 years, sensya na ho kayo, galing kami sa disyerto noong isang araw. Average po natin 6.2% GDP growth. No? Hindi ko po, yung sa panahon po ng diktator, dekada na 70 nga, mataas lang ang numero po nila dahil sa tinatawag na crony capitalism. Ilan na nakinabang, pero nabound tayo sa utang na hanggang ngayon po binabayaran natin. Ngayon, ang paglaki ng ekonomiya natin, may katambal na malawakang kaunlaran. Para maidiin ko lang po, lalo sa hindi, baka mas bata sa atin, nagpatayo ng mga sugar central, di ba? Mga central sa asukal sa Mindanao. Tanda ko 3. Okay. At ang masakit po nito, nung itinayo yan, may pautang sa atin, dahil yun ang gumawa ng mga sentral, tapos may garantya ang gobyerno. Ngayon, sabi po na NEDA, dito sa tinatayong mga central na to, 20 taon ang tumatakbo yan, hindi pa tatabla sa investment. No? Actually, naalala kong nakasulat doon, in 20 years' time, they will be obsolete and they would not have made a return on investment. Okay. So kung matino ang negosyante, hindi mo napapasukan, tama ho ba? Wala kang kalaban, bulok na yung planta mo, hindi ka pa kumita. Okay. Ang masakit pa ho nito, tinayo yung central na yun sa lugar na wala ni isang pirasong tubo. Hindi ako napapatawa, seryoso po ito. Oh. Ngayon, pag sinuman lang, siyempre, pag yung, kilala naman nyo kung sino yung propaganda minister ng araw. Minister of Information daw, pero actually, disinformation or non-information. Pinagmamalaki. Ang dami nagtayo ang sentral. O, totoo yun. Tapos, wala na kayo maririnig tapos nun. Dahil hindi naman lang pagmamalaki. Awa na Diyos. Itong taon na ito, lugi. Sa susunod taon, lugi. At pagkatapos yan, lugi pa rin. Hindi na nila sinabi yun. Pero totoo po nun, kasama yun sa binabayaran natin. Dahil may sovereign guarantee. Tapos itinayo, may kinita na yung crony. May naibulsa na. May naibulsa yung partner. Tapos ibinigay sa gobyerno, okay na magbayad ng utang. Di ba? Actually, na-research ni Cesar ngayon. Para lumalabas, halos wala tayong foreign debt bago nag-umpisa yung martial law. Para yung una lang na trace 1974. Ngayon naman po, kung gano'n ang palakad nyo, siyempre, papautang sa'yo, labo nito mga umuutang na ito. Yeah. Papautang kayo, una, pwede siguro, pero yung pangalawa, paano lang babayaran yan? Ay, pag nasagot doon, hindi lang kayang bayaran yan. Hindi ka na magpapautang ulit, tama ho ba? Ngayon po, anong pinagkaiba? Investment grade na po tayo sa 3 major credit ratings agencies. Benepisyo po nito, pondong dating binabayad ng interest sa utang na itututok natin sa serbisyong panlipunan. Dahil nabawasan na po yung relasyon ng utang natin kung yung tinatawag na debt to GDP ratio. Pati po mga korporasyon nakikinabang sa pagganda ng ating investment grade dahil pati sila nakinabang doon sa mababang borrowing rate sila. Dahil mababa yung interest, siyempre mas ginanahan sila para mamuhunan sa Pilipinas. Ang mga dating napakatagal na pinag-iipunan ng mga kababayan natin, no? Dati ho, yung condominium, yung kotse, mas abot kamay na rin po ngayon dahil mas mababa ang interest at mas mahaba ang panahon para bayaran. Ganun ho talaga. Ito hiningi ko yung datos kanina pagpasok dito. Okay. Tingnan po nyo, no? Yung noong 2013, ang total registered vehicles sa Pilipinas nasa 7,690,038. Okay. Hindi ko na ho i-breakdown yung numerong to. No? Sa taong pong 2014 at 2015, pag kinumbay nyo, car sales la po. No? At Cesar, kung nakamali ako, i-correct mo ako, no? Pero lampas po 600,000, sorry. Lampas ng 600,000 for the 2 years. Dahil for the past 3 years na ako, umi-increase ang vehicle sales sa atin ng mid-20%. No? Nasa 23, 24. Last year yata, 26%. No? Okay. Kotse pa lang ho yun. Yung motorsiklo, mas konti. 1.2 million per year. No? So, kaya nang yung mga magaling sa inyo sa math, 600,000 over the 7 million, halos 10%,
para tama, pareho lang yung traffic. Sana may 10% rin tayo na idagdag na infrastructure. Hindi naman ganun kabilis po gumawa ng mga 1,200 kilometers of new roads. At kasabay na rin po yung pinagbubuti natin yung mass transportation. Pero bottom line, pag nauwi ho kayo, halos araw-araw ho may traffic, pati na yung Sabado-Linggo. So, pati ho, kasama naman ako sa traffic. Makidamay rin ako. Sabi ko, bakit naman pati Sabado-Linggo may traffic? Nagsabi sa akin, alam niyo, yung mga nasa probinsya, tinuturing na bakasyon, yung pagpupunta sa mall. At ang pinakamagagandang mall, nasa Metro Manila. At para makapunta sila sa mall, kailangan weekend. So yung weekday, yung taga Metro Manila, gumagawa ng traffic. Yung weekend, yung taga probinsya naman, everybody kasama doon sa traffic. Hindi ako nagre-reklamo, talagang kailangan madali natin yung solusyon dyan. Pero ang hirap po, ihinga ko na rin sa inyo. Alam niyo, pag mapapagawa ng, maski ano, alam niyo, pag may bibiling kayo sa gobyerno, aabuti kayo ng 4 hanggang 6 na buwan, maski paperclip. Hindi, marami yung batas na kailangan sundan No? Meron kang invitation to bid. May pre-qualification ng lahat ng bidder. Meron yung submission ng lahat ng specification. Merong post-qualification. Merong awarding. May notification sa publications of national circulation 2 weeks. Yun yung ballpen lang ang pinag-uusapan natin doon. Yung karsada ho, siyempre, hindi naman pwedeng, bigyan mo ako ng 4-lane road, John. Detailed engineering and design ang kailangan. Yung saan natin idadaan yung karsadang yan? Tanga na ba ng gobyerno yung right of way niyan? Elevated ba siya o at grade? Ilang lanes? Paano po pondohan? Dadaan sa NEDA? Dadaan doon sa procurement process? Mahina ho siguro yung 2 taon para maumpisahan yung proseso. At pagkatapos nun, sinunod mo na lahat ng proseso, may magdedemanda pa sa'yo. Ginawa kasi sama nung panahon ng nanay ko. Panahon ng nanay ko, may nanalo, 1. Yung natalo, 4. Yung 4 magdedemanda. Kung hindi sa amin mapupunta, wala na lang. Ayan, gato. Kaya ako nagmamadali umuwi. Baka masanay ako medyo nabawasan ng problemang ilalapit sa akin. Sorry ba? Dahil din po sa investment grade, mas stable ang presyo ng ating bilihin, mas manageable po yung tinatawag na inflation rate. Dati po, kung magkaroon ng bagyo, kontento ng gobyerno, at siguro inaasahan lang natin mga kababayan, maasahan, baka may magbigay ng konting relief goods. Sa atin po, hindi pwedeng ganito lang. Meron tayong tinatawag na Project NOAA at mas pinalakas sa pag-asa. Kaya mas napapaganda natin ang mga paparating na bagyo. Nandiyan rin po ang OPLAN listo ng DILG. Yung listo po, o operational plan listo, checklist. Ito ang mga dapat gawin ng bawat local government para sa paghahanda sa bagyo. At dapat ka titingnan po doon, kasama sa listahan, anong dapat gawin bago dumating yung bagyo, habang nandyan yung bagyo, pagkatapos ng bagyo. Yung ginawa na po tayong mga geohazard maps na tinatawag, na tinutukoy, ano ba mga lugar na prone sa baha? Ano ba mga lugar na prone sa landslide? Ito po, ipinagkaloob na sa lahat ng local government units at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Kung saan, dapat ay tinuruan rin sila paano intindihin yung mapa, napag-aralan na para hindi nagugulat pag may dumating na malakas na baha or nagkaroon ng landslide. Yung Project NOAA po, ang minimum na guarantee ay mawawarningan ng bawat komunidad ng 6 na oras bago dumating yung problema. Ang pakay po natin, hindi lang agarang lingap. Ibinabalik natin ang kabuhayan, pati po infrastruktura ay inaayos natin sa paraang mas patibay laban sa bagyo at iba pa mga kalamidad. Para nga pag dumating yan, hindi na tayo paulit-ulit nadadaan sa siklo ng pagbangon at pagiging dapan-dapa. Alam po nyo, siguro si Manolo Quezon unang nagsabi at nag-phrase, pinakamaganda ating pong matutusin, resident historian at chief writer. Sabi niya, we have to break the cycle of destruction and reconstruction. Ano po ibig sabihin nun? May eskwelahan, dumating yung bagyo.
gumuho, tinayo natin. Susunod taon, may bagyo na naman, gumuho ulit. Tayo natin ulit. No? Sabi, hindi naman tama yata itong ulit na lang tayo ng ulit. Baka naman pwede natin, baka naman yung lugar na yun ang talagang daanan ng bagyo, pwede ba natin ipihit ang posisyon nito eskwelalang to? Pwede ba natin baguhan yung standards na tinatawag para mas matibay siya? Sa English po, tinatawag na more resilient. No? Yung komunidad ba talagang hindi na pwedeng manirahan dyan? Lahat po nito, kasama doon sa tinatawag nating build back better. Ang punto nun, huwag yung masisira, gagawin mo eksakto, masira ulit, gawin mo eksakto ulit. Di ba? Tigil na natin yung cycle na yun. At pumunta na tayo sa sitwasyon, gugulan na natin ang tama. Pagkatapos nun, pag may dumating, hindi na po nagugulo yung buhay, pati yung kabuhayan ng ating mga kababayan. Dapat na rin po natin ang pinakamababang unemployment rate sa loob ng 10 taon. Dati rin, kulang ang gamit ng ating kapulisan, kasundaluhan. Ngayon po, bawat pulis, may 1-to-1 ratio na po sa baril. 99% ng ating mga munisipyo may bagong patrol vehicle. Ano po yung 99%? May 20 na lang pong hindi na i-deliver last year. May i-deliver po this year. No? So 100% na sila. Pero bawat, hindi lang yung sa munisipyo, no? Siyempre, yung region, yung province, meron din sila dagdag na makagamitan. Mga sundalo po natin, palagi ko, nakikita naman po nyo sa net, nabalitaan nyo sa ating media, sari-sari at napakarami rin pong makabagong armas, sasakyan, kagamitang nakuha. Kinikwento ko po kanina, ang laging dahin nung dati, ako po nag-umpisa akong congressman 1990, kakatapos ng Asian Financial Crisis na 1997. May pangangailangan ng ating distrito. Pupunta ka sa ehensya ng gobyerno at hihingi ka ng ayuda, ang sasabihin sa'yo, walang pondo. No? Naalala ko pa nga ho, binabaha yung, isa sa binabaha sa Tarlac City, MacArthur Highway. MacArthur Highway, National Road. Hindi po saklaw ng congressman yan. Pero nasabi sa atin, wala tayong magagawa, kanya, walang pondo. Kung hindi ka makahanap, hindi namin maayos yung karsada, bahala na kayo. Sabi ng kabataan, bahala na si Batman. Hindi pa dumarating si Batman sa Tarlac, kanya. Okay. Ngayon po, no, sabi po ni Secretary Mel, na naman, no, kayong mga mayor sa kasalukuyan, no, may mga ehekutibo ng ating lokal na pamahalaan, talagang napakaswerte. No? Imbis na yung wala kayong pondo parati marinig nyo, meron tinatawag na bottom-up budgeting. Kung saan, yung komunidad mismo magsasabi, ito ang pangunahin namin pangangailangan. Kung programa, kung proyekto, kung minsan karsada, kung minsan patubig na inumin, patubig para sa sakahan. Sila mismo ang gumagawa ng mga plano, sinanay natin sila kung paano tukuyin yung problema, parang siyasatin na mabuti yung problema para magkaroon ng tunay na solusyon na yung katanggap-tanggap po sa buong komunidad. Yung next na grupo pong makikinabang sa bottom-up budgeting, yung ating mga barangay councils. Sila ho kasalukuyan dumadaan sa pagsasanay. Siyempre po, dahil panahon ng eleksyon ngayon, sabi nila yung bottom-up budgeting, suhol raw namin. Kaya paano ba kayo manunuhol kung yung para sa barangay, darating pagtapos namin buwaba? No, nagtitraining pa lang ho ngayon. Mahaba yung proseso, magsasabit ng mga plano, aaprubahan yung kanilang mga project, marami yung dadaanan na approval yan. No? Pag na-approve yun, ako po'y private citizen na. No? So, bagong klaseng suhol yata to. No? Gawin mo na muna yung kailangan ko at babalikan na lang kita. Ibang klase mag-isip talaga itong mga kalaban natin eh. Meron pong isa pang programa, tinatawag na Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services or Kalahi Seeds, na nagpopondo at nagbibigay lakas sa kanilang magtakda na iba pa mga proyekto para sa kanya-kanyang komunidad. Nandiyan rin po ang Payapa at Masaganang Pamayanan or Pamana Program para naman sa mga komunidad na apektado ng hidwaan. Talaga pong napakalaki na ang pinagbago ng ating bansa. Kailangan ko pong idin, itong transformasyon tinatamasa ngayon ng Pilipinas, hindi nagawa ng isang individual o ng gobyerno lamang. Ang buong sambayanan po ang nag-ambagan para maabot dito. At di po ba, kung nagkakaisa tayo, mas madali nating maabot ang ating mga hangarin. Bigyan ko po kayo ng konkretong halimbawa. Kung naalala po ninyo, nung umigting ang tensyon sa Korean Peninsula, kung sakasakaling kakailanganin ay
pinagandaan natin ang paglilisan o paglilikas ng mga kababayan natin doon. Noong panahon yun po, meron tayong 23 membro ng ating embahada sa South Korea. Asikasuhin nila dapat ang 50,000 Pilipinong nasa South Korea. Ang masakit pa ho nito, meron pa tayong 9 na kababayan na nasa North Korea na kailangan asikasuhin naman ng Beijing Embassy natin. Napatanong, ano naman ginagawa ng kababayan natin sa North Korea? Mga miyembro raw po ng iba't ibang UN agency na na-assign doon. Nagkakaisa po at matibay ang iba't ibang mga asosasyon. At yung kabuuan nitong mga samahan ng mga asosasyon nito ay talagang matibay rin at talagang nagkakaisa. Yung paski 23 ang tao ng embahada natin, no? Kakaibat natin ang lahat sa pagpaplano, paghahanda at kung sakasakaling natuloy noong panahong yon, yung kaguluhan sa Korean Peninsula, may paraan tayong mailigtas yung 50,000 kababayan natin dadalhin sa pinaka-southern portion po ng South Korea at kung kakailanganin, maililikas natin pabalik sa Pilipinas. Okay. Maganda nga pong ipalalayan, lalo po dito sa Los Angeles, sa napakaraming Pilipino. Sabi po nung mayor nyo kanina, kung ikaw, parang siguro roho, kung paramihan ng Filipino citizens, ang Los Angeles will rank in the top 10 of largest communities of Filipinos. No? He really said it really well this morning. Los Angeles would be one of the top 10 cities for Filipinos. Tama ho ba? Ganun pagkasabi ata ni ating butihing mayor kanina. Balita po sa akin marami-rami tayong mga asosasyon ng mga Pilipino dito. Baka po magandang pag-isipan at pagsikapan natin ang pagbubuklod-buklod ng isang nagkakaisang Filipino community. Total naman po, nagkakaisa rin ang ating mga hangarin. Yun po talaga, baka kung may natitira akong ambisyon sa ating PhilComs, yun na lang. Pagbuo talaga, ang layo na nararating natin. At hindi na bali sanang mag-iwahiwalay tayo kung iba-iba naman pupunta natin. Pero parang iisang gusto natin puntahan. Bakit pa tayo magkakanya-kanya kung pwede tayo mag-alalayan? Di ba? Isa pa po dapat natin alalahanin, napipinto na naman po ang eleksyon sa Pilipinas, nabanggit na po kanina. Ako po, ganadong-ganado dahil lalo nating mapapatibay ang daang matuwid at magagawang permanente ang pagbabagong tinatamasa natin. Siyempre po, mayroong mga katunggali na may kanya-kanyang diskarte na para makuha ang matamis na inyong oo. Halimbawa po, meron pong gustong taasan ang SSS pensions. Ang problema po, ang pinapangako po nila, kung gusto lang mangyari, hindi naman kaya sustentuhan. Sa ngayon po, ang fund life ng Social Security System aabot sa taong 2042. Kung ipapatupad po nila yung mga nagpapapogi, babawasan natin ng 15 taon ang buhay ng Social Security Fund. Paano naman ang mga hindi pa nagre-retiro sa ngayon? O paano yung mga magiging bagong miyembro mula ngayon hanggang 2027? Di naman po natin pwedeng ipasa lang, di ba? Ipasa na lang sa susunod ang problema ito para lang magpasakit sa kasalukuyan. Ikwento ko sa inyo kung para maliwanag na maliwanag. No? Bawat pisong kontribusyon ng miyembro ng SSS nagkakaroon ng tinatawag na benepisyo mula 6 hanggang 15 piso. Nung itinayo po yung ganyang sistema, mataas po yung interest rates na pwede lang isigil. Ngayon po, hindi na ganun kataas, malayo na. No? Saka ang gobyerno po natin nakautang kanina ng wala ng 4% interest, 3.6% interest. Kinorek ako nung ating butihing economic cluster head. Hindi ho 3.6, 3.7. Okay. So, sabi nga niya, pag yung sa 5%, para maibawi yung benepisyo, aabutin ng 120 years. Hindi naman compounded yun. Hindi compounded. 120 years para maipon mo yung obligasyon ibayad sa kasalukuyan. Okay. Ngayon itong mga nagmamagaling na to, sa totoo lang po, lalabas kayo, sensya na kayong boss ko, hihinga ko sa inyo. Sabi nila,
Hindi pwedeng malugi ang SSS na yan. May batas na sinasabi ang gobyerno, dumating yung punto na tagilid yung SSS, kailangan buhayin yan. O, di totoo siguro yun. Pero pag hindi naman natin gagawin yan, mag-iimprenta lang tayo ng pera. Di ba? May pagkukunan ka. Sinong gusto nilang bawasan? Yung 4Ps, yung modernization, yung education, yung health. No? At sa talito lang, hindi ko malaman kung matawa o maiyak. No? Dahil dalawang magaling na abogado nagsalita eh. I researched the law and the law does not allow this. Naalala ko kasi dati, hindi ko naman inabutan yun. No? Meron nagre-reklamo kasi, tinanong ng presidente nauna sa akin, maliling nauna sa akin, bakit mataas ang bilihin? Yeah? Yung mga nakakatanda ho sa atin dito, naalala siguro. Sagot, sir, that is the result of the law of supply and demand. Naalala na nyo? Dahil ang tugon po nung pinalitan ko, tagal na nauna sa akin, if that is a law, why don't we repeal it? Yung dalawang nagmamagaling tungkol dito sa SSS, awa na Diyos, di yata na naintindihan yung tinuturo doon. Isa doon, kandidato pa naman. Kaya, pag narinig nyo magsalita, medyo nervous yung tayo konti. Saan ba tayo dadalhin ito? Ulitin ko po, no? Tayo hindi pwedeng, yung masabi lang may ginawa, pwede na. Hindi pwedeng mag-photo op lang. Okay na yan. No? Kailangan po may totoong pakikinabangan ating, di ba, pinangakuan ng paglilingkuran. Kung gusto nyo pong malaman kung sino mga mahilig sa pagpogi, siguro maganda yan, tingnan na lang natin yung kanilang mga campaign materials. No? Makikita nyo yung campaign material, ganito itsura. Makikita nyo yung live na news, malayo yata itsura. Para sasabihin, yung iba ho, napakalayo ng itsura sa picture kumpara sa totoong buhay. Nagpapakilala lang po sa inyo, nagbabarat kayo na. Ano pa, ako po, no? Maharap sa inyo, kita nyo, nakasuklay na maayos yung natitira kong buhok. Pag nakita nyo ako sa TV, kuminsan, hindi ko maayos ang pagkasuklay ng natitira kong buhok. Hindi ko na ho ipapaphotoshop yan. Dahil ito, tunay ko hong buhok. Kasama ko sa trabaho yung pagpanipis. Itong buhok na to. Sa akin po, doon na lang ako sa parating tumututuo. Di ba? Butante na rin po naman ako sa May 9 eh. Kung usapan nga po kung sino ang nagpapakatotoo, sa tingin ko po, pinakamahalagang tanong, sino ba ang handang magsakripisyo? Okay. Bilang pinuno po, kailangan na kailangan po ito. Madalas tinatanong niyo ako sa love life ko. Pag natuloy po ako, hindi ko na kayo i-imbitahin sa handaan. Dahil marami na kayong beses na nagtanong eh. Pero seryoso, no? Para pag tinatanong, kailan ko ba ikakasal talaga? Sabi ko, para naman ako nagwantamad na hinihintay ko lang dumating sa akin, sabihin ako, hinihintay mo. Di ba? Inanap ko rin naman, no? Pero maawa rin tayo sa, sila kaya dito magbo-volunteer na date kami, siyempre, getting to know you. Lahat ng madadaan doon, gusto nila makipagtanong. Di ba? Sasabi na, pwede ba mag-picture sa iyo? Bakit naman kayo nagkikita? Di ba? Parang lahat sila, feeling nila, assistant sila ni Boy Abunda. Kaibigan ko naman si Boy. Ang punto nito, no? Bilang pinuno, ang kailangan po natin, yung totoong nakikipasan ng bigat. Yung totoong inuuna ang bayan bagong sarili. Kung ako nga po ang tatanungin, malinaw po sa akin kung sino ang may prueba ng pagsasakripisyo. At wala ako, para sa akin, walang iba yan kundi si Mar Rojas at si Leni Robredo. Mga boss, nagsimula po tayo hindi sa zero. Alam niyo yan, nasa negative po tayo. Ngayon po, nasa very positive na tayo. Ang hamon sa atin ngayon, kung paano masisiguro masusunod-sunod at lalawak palalo ang mga tugumpay na nakamtan natin. Kung maghahalal po tayo ng hindi tama, no? Kayo na mag-isip, ano mangyayari sa atin? Pero kung maghalal naman po tayo ng tama, magpapatuloy ang tamang nangyayari sa atin.
Kung halang ang kaluluwa naman ng iboboto natin, tsak, babalik na naman po tayo sa maling kalakaran ng nakaraan. Sa tingin ko po, wala naman po sigurong maayos o wala naman po sigurong nasa maayos ang pag-iisip na magpapasyang itapon na lang lahat ng pinaghirapan natin sa loob ng halos 6 na taon. Kaya po, kung rehistrado kayo sa absentee voting o maaaring tumutulong o maaari naman kung hindi, tumulong magkumbinsi sa mga kamag-anak nyo nasa Pilipinas, baka pwede tayong magambagan. Para ang mga naipunla po nating positibo ay madiligan at tuluyan na nga mapitas ng mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Mga boss, sa pagtahak po natin ng Damatwid, wala tayong sinanto. Sa pagsasaayos ng lipunan, mayroon tayong mga kinailangang bungguin. Hindi naman po tayo naghahanap ng away, pero meron po talagang mga pasaway. Humihirit na nga po sila tungkol sa kasong nakaamba nilang isampa laban sa akin. Maski nagulugunin nila, sasama na rin dyan. Kung ngayong pangalan po, ang dami nang tumitira sa atin. Malamang po, pagbaba natin sa pwesto, baka talaga naman pong subukan nila. Sa akin po, ayos lang ang lahat na ito at kung ano bang mangyayari pagbaba natin sa pwesto. Harapin ko sila na walang takot dahil masasabi ko ginawa ko ang lahat para paglingkuran ang aking mga boss, ang sambayan ng Pilipino. Nagtiwala po kayo sa akin noong taong 2010. Sa mga taon ng aking pagkapangulo, ibinuhos ko ang bawat sandali sa pagsisigurong karapat-dapat ako sa tiwala ninyo. Kayo pa rin po ang aking lakas, kayo pa rin ang aking mga boss at tayo nga po ang sama-samang sisiguro na ang lahat ng ating pinaghirapan, ang lahat ng ating nasimulan ay magpapatuloy at lalo pang lalawak at yayabong. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat.